Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Win-win solution sa issue ng wage hike, igigiit ng dole. Ronda Pilipinas. Paniningil ng mga LGU ng registration fee sa mga e-vehicles, pinabulaanan ng MMDA officials. Ronda Pilipinas. Kagwait, Surigao del Sur, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. Ronda Pilipinas. Kagwait. Samantala, balita sa iba yung dagat, 20 estudyante patay sa meningitis outbreak sa Nigeria. Ronda Pilipinas. Balita papalakasan de La Salle Green Archers muntik pang ma-upset ng Enduran Colleges Titans sa Pinoy Liga Next Month Cup. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Catriona Gray at Sam Milby kumpirmadong may pinagdadaanan sa kanilang relasyon. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, office bullying. Nako! Bawal ito! Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating LBI, epektibo nga ba ang pag-inom ng antibiotics para gumaling ka o gumaling tayo sa sipon at ubo? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Iyon! Oy! Siguro naman, balitaan nyo na. Ha? Kalat na. Ha? Bawal na ang mga e-bikes at saka mga e-trikes. Ha? Ha? Bawal na sa mga lansangan. At yung mga mayor ang magsasabi, mga LGU, kung ano yung mga lansangan na hindi kayo pwede. Oo. So, ang kailangan ay magparehistro. Sabi ng mga loko-loko doon sa LTO, magpaparehistro na naman. Pagka ganyan mga magpaparehistro, naku, delikado na naman. Marami na namang mga switek at saka swindler dyan. Di ba? Siguro, hulihin na natin yan. No? Marami pa rin eh. Sige, magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Nakalive din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyong kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na ang ating magiging weather. Whether we like it or not, patuloy na humihina ang northeast monsoon o amihan na magdadala pa rin ng mahihinang mga pag-ulan sa Aurora at magkaiwalay na mahinang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Kanina umaga, makulimlim eh. No, makulimlim. Akala ko uulan eh. Asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan dito po sa Cagayan Valley dahil sa amihan pa rin. Ang easterlies at localized thunderstorms sa kabilang banda ay magdudulot ng isolated rain showers sa natitirang bahagi ng bansa. Katamtaman naman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin ng iiral sa Hilaga at silangang bahagi ng bansa.
Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ronda Pilipinas. Dapat na balansihin ang interes ng mga manggagawa at negosyante sa isinusulong na 100 peso legislated wage hike. Ito ang binigyan din ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa panayan ng DWIZ sa programang Usapang Tol. Matatanda ang lumusot sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang taasan ng 100 peso ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kung magkakaroon naman po ng legislated wage hike, sa akin po pananaw, maaari po ako'y mali, ay ang ibig ko sabihin yan, magiging functus officius na po itong ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So, medyo binabalanse po namin at hindi po kami nagsasabi na maliit, malaki, tama at hindi tama. Ang gusto po namin makita, habang ina-address ko Senator Tol po yung ating pangangailangan ng manggagawa, wag naman po din sana na malalagay sa alanganin yung patuloy na operasyon o viability ng mga kumpanya. Oo, wag niyong pagbibintangan si Secretary Laguesma na kumakampi dun sa mga negosyante. Ito talagang mga politiko na to. Siyempre kailangan i-balance yan. Yan yung trabaho ni Secretary. Talaga to. Pwede ko ba sabihin? Sige, binigyan din pa ni Secretary Laguesma na mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng dalawang sektor para na rin sa mga hinihimok na investors ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya po ang pagbabalanse ay napakahalaga dahil gusto po natin yung mga hinihikayat na investors ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. i-consider din yung mga lugar na hindi lang ng yung mga urban centers, hindi lamang po National Capital Region o yung Region 3 o Region 4. Tignan din po yung ibang mga probinsya na kung saan po naman magiging competitive ang ating mga manggagawa in terms of kanilang kasanayan at magtuloy-tuloy po ang pag-aho ng ating kalagayan sa pananalapi sa kabuhayan. Samantala ay ginit pa ng kalihim ni Secretary na sa tuwing pinag-uusapan ng pagtaas ng sweldo, nararamdaman din ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman laging iniisip, ang katugunan lagi pagka mayroong pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng sahod. Meron pong chain reaction na dapat talagang tinitignan. Tortolil, ako hindi po isang ekonomista, nakikita ko po, nasusubaybayan ko na pinag-uusapan po ang usapin may kinalaman sa pagtaas ng sweldo. Nakikita po natin, gumagalaw na rin po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayan. Makinig kayo. Yung mga, pwede ko ba sabihin yung pangalan? Pwede ko sabihin yung pangalan Binabas si Secretary na nakaayon daw dun sa mga negosyante. Binabalance yan. Secretary of Labor and Employment sa dole yan Oo, nakikipag-ugnayan yan. Kapag nagsalita yan in behalf of the workers and the mga negosyante. Huwag nyo nang basin. Itong mga to. Yan po tinig ni Labor Secretary Benvenido Laguesma. Salamat po, Secretary, sa panayam ng Usapang Tol sa DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Pangulong Marcos muling nanindigang ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa kasabay ng pagharap sa Australian Parliament. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Sa harap ng mga mababatas at matatas na opisyal ng Australia ay binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy nitong paninindigan na depensahan ang kasarilan ng Pilipinas. Sa naging address ng Pangulo sa Australian Parliament, bibigay ang Pilipinas sa usapin ng agawan sa teritoryo at patuloy anyang pangahawakan ng bansa kung ano ang tinatakda ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Muli ring inihag ng Pangulo ang paninindigan nitong hindi siya papayag na kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa ay mawala sa Pilipinas. Kasabay nito hinikayat ng Pangulo sa kanyang address ang mga nasa parlamento na magsama-sama sa gitna ng anyay kasalukuyang estado sa pinag-aagawang teritoryo na umunoy banta sa peace and stability. Binigyan din ng Pangulo na hindi kakayaning tumayo na nag-iisang puwersa lamang sa harap ng kailangang gawing pagtutol sa mga kumukontra sa rule of law. Kaugnay nito pinasalamatan din ng Pangulo ang Australia dahil saan ay palaging naririyan at kasama ng Pilipinas sa gitna ng tindig nito na may kinalaman sa karapatan nito sa pag-aaring teritoryo. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, pinabulaanan ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes ang balitang naniningil o maniningil ng registration fee sa mga local government unit para sa mga electric vehicles. Sigurado kayo, Attorney, sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Chairman Artes ng Land Transportation Office, hindi siya taga, sino ba si Attorney Artes ba ito? Di ba taga MMDA siya? Oo. Na maglalatag daw sila ng mga requirements para sa planong regulasyon sa mga e-vehicles. Kaugnay nito, binigyan din ni MMDA yun. MMDA official siya na maglalamas pa rin ng ordinansa ang mga LGU upang tukuyin ang mga kalsada na maaring daanan ng mga e-vehicles na ere. Ang nagpag-usapan po namin kahapon ay magpapasa rin po ng kanilang ordinansa ang bawat LGU to regulate kung saan pong roads pwedeng dumaan itong mga e-bikes at e-trikes po na ito. Pero wala pong registration requirement. Yung LTO po, sa aking pagkakaalam, ang mag-i-issue po ng ganyang regulasyon. Batay sa pagtataya ni Attorney Artes ng MMDA, aabutin pa ng Abril bago tuluyang maipatupad ang naturang resolusyon. For implementation po yan, pero as any other regulation po, kailangan po namin i-publish muna. At meron pong 15 days yan from publication. Ngayon po, iniraroute po for signature ng mga mayors po yung pong resolution. As soon as makompleto po yung signature na yan, ipopost po namin. Then 15 days after, yun po ang effectivity po niyan. So, mga mid-April po siguro yung aming po tinitignan. Baka may kumwestiyon na naman sa Korte Suprema yan, tapos na naman ha. Okay, yan po tinig ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes sa programang Usapang Tol sa DWIZ at Aliw Channel 23. Pilipinas! Samantala, ito malungkot ito. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kaninang alas 8:10 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 9 na kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Hinatuan, Surigao del Sur, habang intensity 4 at instrumental intensity 2 naman sa Bislig, Surigao del Sur. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks aftershocks dulot ng naturang lindol. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng report. Matitipid ng gobyerno kapag isinabay ang plebisito sa 2025 midterm elections, dapat gamitin sa mga infra projects ayon sa isang senador. I agree. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ati Sally, go! Iminungkahi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ilan na lamang sa mga mahalagang infrastructure projects at social programs na pakikinabangan ng buong bansa ang 13 bilyong piso na matitipid kapag isinabay ang plebisito para sa change sa 2025 midterm elections. Kaugnay na rin ito ng pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na bukas ang COMELEC sa pagsasagwa ng plebisito kasabay ng eleksyon sa susunod na taon at makakatipid daw dito ang pamahalaan ng 13 billion pesos. Ayon kay Senate President Zubiri, welcome at sang-ayon siya sa posisyon ng COMELEC. Sa ganitong limitadong resources ay mahalagaan niyang ma-maximize o magamit ang gusto ang bawat piso para tugunan ang mga pinakakailangan ng ating mga kababayan. Bukod dito, ang pagsabay ng plebisito sa 2025 midterm election ay nakahanay din daw sa pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Zubiri na ang halagang matitipid ay maaaring ilaan sa pagpapatayo ng 5,200 na mga silid-aralan, gayon din sa iba't ibang mga programa na layuning paunlarin ang buhay ng mga Pilipino tulad ng pag-angat sa kahirapan, agricultural development projects o infrastructure improvements sa mga lalawigan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, nanindigan ng Employers Confederation of the Philippines na hindi pagsasang-ayon o pagsang-ayon sa isinusulong na legislated wage hike. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni ECO President Sergio Ortiz, maliit na porsyento lang ang nasa labor market ang makikinabang dyan sa dagdag sahod na yan. Ginit pa ng ECO official na kung magpapatupad ng aumento sa sahod, dapat na makinabang ang lahat ng sektor dahil lahat ay maapektuhan ng posibleng pagtaas ng inflation rate. Binigyan din ni Ortiz Luis Jr. na sila ang nagsasalita para sa mga informal sector tulad ng mga mangingisda, magsasaka, driver at iba pang madadamay sa pagtaas ng mga bilihin. Pagka nagkaroon ng legislated wage, nakakatanggap, maliit na porsyento na ating manggagawa. Ang minimum wage area natin, nasa mga 10% lang ng 52 million. Yan ang nasa labor market. Kung yan across the board, inaabot na 6% yan. So yung 84%, nagtataka kami, bakit wala namang nagsasabi? Sino ba yung 84%? Of course, nandiyan yung informal sector. Ang sinabi ko kasi kay Mr. Ortiz Luis, yung ibawi yung corporate tax nila. Kaso baka hindi rin naman mangyari yun. Totoo naman yung sinasabi niya. Pagka nag-inflation tayo, lahat damay. Yan po ang tinig ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. sa programang Usapan Aliw Channel 23 Ronda Pilipinas. Eto na, kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na kabilang na rin ang Grab Philippines sa pilot study ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Assistant Secretary Chofilo Gualdez III, nag-issue na ang Motorcycle Taxi Technical Working Group o MC Taxi TWG ng liham noong December 20, 2023 sa Grab Philippines. Ito upang ipagbigay alam na napabilang na ang nasabing Transport Network Vehicle Service sa pilot study. Bubuin ng TWG na mga kinatawan mula sa Department of Transportation, Land Transportation Office LTFRB, PNP, PNP Highway Patrol Group, kasama dyan ang MMDA, Senado at saka Kamara. Commuter Welfare Groups, yun ang hinahanap ko. Road Safety Advocates, yun ang hinahanap ko. Motorcycle Manufacturers, kasama dyan ang Motorcycle Organizations at Law School. Ayos to TWG na ito. Nilinaw naman ni ASEC Guadis na maaari lamang simulan ng Grab ang kanilang MC taxi service sa sandaling bigyan sila ng TWG para sa pilot. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagab tayo ng report. National Fiber Backbone o NFB project ng DICT at NGCP, pinamamadali na ni Pangulong Marcos. Alamin po natin ang report ni Patrol 13 na Gilbert Perdes. Gilbert, go! Pinaaapura na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Fiber Backbone o NFB project na target daw nitong may sakatuparan sa taong 2026. Upang matapos na nga ito sa lalong madaling panahon, makakasanib puwersa naman ng DICT sa proyekto, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ilalim naman ng lease agreement na nilagdaan sa pagitan ni NGCP President at CEO Anthony Almeda at DICT Secretary Ivan Jan Uy, gagamitin ang infrastructure ng Power Grid Corporation o Power Grid Operator, kabilang na ang kanilang private telecom network infrastructure at substations. Ikinalugod naman ni Almeda na magkakaroon daw sila ng ambag sa fiber backbone project ng DICT na isang transformative initiative ng Administrasyong Marcos na layuning makamit ang mga konkretong benepisyo para sa mga mamamayang Pilipino. Kasama naman ang DICT at ang pamahalaang Marcos. Sinabi ni Almeda na sila ay magtatrabaho ng walang kapaguran upang tiyakin ang matagumpay na implementasyon ng proyekto. Nabatid na naghahanda sa pag-arangkada ng proyekto, sinimulan na rin ng DICT ang civil works at installation activities para sa telecom shelters sa mga NGCP substations upang tama ang pagkakalagay ng optical transport networking o yung OTN equipment na mahalaga para sa pagsasakatuparan ng naturang proyekto.
Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, umuulan-ulan na. Uso na ang mga sipon, ubo, yung mga ganyan. Pero yung alam nyo, naku, masabi ko lang, kayo ba may lakad? Ikukwento ko lang. Ako'y nadadaan dyan sa Las Piñas. Hindi madadaan ng gamot ng sasakit ng ulo nangyayari dyan eh. Alam nyo kung bakit? Ang cause ng traffic, nagkokolekta ng basura. Nagkokolekta ng basura sa rush hour. Baka hindi alam ni Mayor to. Dyan sa may Las Piñas, nadadaan po tayo dyan. At ilang araw na traffic dahil nagkokolekta ng basura. Baka hindi alam ni Mayor yan. Huy! Mayor! Huy! Baka kayo natutulog pa. Natatraffic ang mga kababayan po ninyo. Natatraffic yung mga kababayan ninyo at kami mga nakikiraan. Kami mga nakikiraan. Ang dahilan, dahil nagkokolekta ng basura. Alas 7 ng umaga. 6:45, alas 7, o alas 7 Gs, alas 7:05, nagkukolekta ng basura? Hindi oras ng pagkolekta ng basura yan. Mayor! Huh! Mayor! Huh! Para medyo gising-gising naman kayo, para masita nyo naman. Marami nagagalit. Along kasi sa Las Piñas, marami mga eskwelahan dyan eh. Marami mga eskwelahan dyan. At nagiging cause ng traffic yung pagkukolekta ng basura. Bira kayo, pwede kayo mangolekta mga hindi na rush hour. Di ba? Mayor. Okay, sige, balikan natin yung mga sipon, ubo, pero yung sakit ng ulo dyan sa may Las Piñas, masakit sa ulo yan, yung traffic na ganyan. Napaka-traffic na nga, natatraffic ka pa. Okay, teka muna. Epektibo nga ba ang pag-inom ng antibiotics para gumaling ang sipon at ubo? Ito problema ito lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang mga reseta, umiinom na lang ng antibiotics. Naku, delikado po yan. Pero alamin muna natin kung effective nga ba yan sa sipon at saka ubo. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sinisipon ka ba at inuubo? Sigurong nasubukan mo na ang ilang over-the-counter na gamot. Pero, epektibo nga ba ang antibiotics para sa common colds? Tara, let's prove it! Ayon sa WebMD.com, ng antibiotics ay hindi nakakatulong sa pagpapagaling ng common colds dahil ito ay mula sa viruses at self-limiting. Kaya walang anumang antibiotics ang nakakapagpagaling dito. Habang ang antibiotics ay ginagamit sa mga bacterial causes na sakit, gayon din ang mga antibiotics ay mayroong side effects. Kasama sa mga minor problems ang pagkahilo, pagsusuka, yeast infection at pagtatae. Maaari ring magkaroon ng allergic reaction, kahirapan sa paghinga at damage sa colon. Samantala, ipinaliwanag din ng ilang eksperto na hindi maganda ang palagiang pagdepende sa antibiotics dahil magkakaroon ka ng resistance na siyang dahilan ng pahirapang gamutan. Kaya, say ng mga eksperto, better na magpakonsulta sa doktor upang ma-identify kung virus o bacterial infection ang dahilan ng iyong pagkakasakit at maresetahan ng tamang gamot. Yun, dapat kailangan may reseta tayo sa doktor. Punta kayo sa doktor. Mas delikado mangyari sa inyo pagka may nangyari dyan sa pag-inom ninyo ng mga antibiotics na yan na hindi resetado ng doktor. Delikado po yan. Baka naman tayo baka tayo kulang lang ng exercise. Baka kayo kulang lang ng sports. Yan. Mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong ang inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyo. Pwede mong i-stream ang live games ng mga local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libo-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina NBA star sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo?
download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Oras po natin sa buong Pilipinas. 28 minuto, makalipas ng alas 10 ng umaga. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oh, teka muna. Sabi kasi, may nakikinig si Miss Eileen San Juan at Evelyn Leoncio ba to? Leoncio ng Accounting Department ng Redicon. Oh, Redicon. Construction company ito. Ay kay Miss Eileen at saka Miss Evelyn, hindi ho kami pwede mag-greet dito kasi nag-newscast po kami dito. Ha? Hindi ko kami pwede mag-greet. Miss Eileen San Juan at saka Evelyn Leoncio. Miss Evelyn and Eileen, hindi ko kami pwede mag-greet kasi nag-newscast po kami. Apo. Pasensya na po. Hindi po namin kayo mag-greet. Pasensya na po. Patawad. Okay, may makakausap po tayo. Kasi, may balita po na magkakaroon ng water interruption. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya sabi ko sa inyo di ba? November, October pa lang, nagngangawa na ako dito. Kayo'y magtipid ng tubig. Makakausap po natin, nasa linya po natin ang Department Manager, Water and Sewerage Management Department of Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS, Corporate Office, Engineer Patrick Dizon. Engineer, magandang araw po. Magandang araw po, Sir Dennis, at salamat po sa pag-imbita po sa MWSS. Iyon. Linawin lang natin, Engineer, meron kasing, anong tawag doon, yung CMS, yung cubic meters per second. Magkano? Ilan ang allocation sa atin ng, ano ang tawag doon sa board na yon? National Water Resources Board sa ngayon po, Engineer. Sa ngayon po, I maintain pa rin naman po yung ating naging allocation for the month of March po, nasa 50 cubic meter per second. Kung in layman's term po, yung 50 meter per second ay equivalent po yan ng 4.3 billion liters per day. Iyon. So, ibig sabihin pong 50 CMS na ito po ay normal na ibinibigay po sa inyo o ito po ay may effect na ng El Nino? Ito po ay normal po, yung 50 cubic meter per second po. So, nung nakarang taon ay yun po yung binibigay po sa atin monthly po. Kasama ho ba sa responsibilidad ninyo yung NIA? Hindi sa Water Resources Board yun? Apo, ang NIA naman po ay ang isa din po sa stakeholders po ng Angat Dam. So kasama po kami sa technical working group po na nakinabang po sa Angat Dam. Oo. Kasi ang Angat Dam, ang parang mga ilang percent, mga 90% kinukuha natin tubig dyan, Engineer, Mas mataas pa, 90 plus. Tama, Sir Dennis, 90% po. Oo, 90%. So, ibig sabihin, halos sa yung tubig na kinukuha na natin ay kinukuha na natin sa Angat Dam. Oo, yung 90% na yon. Tama po. Oo, okay. Engineer, so, yung 50 CMS na yon, meron hong nabasa ho ako dito na gagawin daw po itong 48 cubic meters sa pagdating ng Abril. At saka, April tayo magsisimula yung National Water Resources Board ng pagbibigay sa inyo. So from 50, bababa tayo ng 48. Gaano kalaki po ang epekto nito sa atin? Opo, linawin lang natin, Sir Dennis po, constantly we're naman po sa NWRB. Okay. Actually, yung naging statement po ng NWRB ay base po yung naging meetings po namin. So, marami po kaming naging meetings sa kanila last week po. At nagkaroon kasi kami po ng tinatawag po nating discussions po nung conservative po na projection. Okay. Para ma-prepare po at makapagplano po tayo sa next 3 months po during the onset ng El Nino. Kaya lamang po, Sir Dennis po, nitong Tuesday po,
no, ay nagkaroon po ng tinatawag na climate forum po yung ating pag-asa at sinabog po nila po, no, and I quote po, no, na El Nino is now showing signs of weakening and will start to decay on the next months and will be transitioned to La Nina. So ang ibig po sabihin po nito ay pababa na po, no, yung epekto po ng El Nino at nasa matured stage na po ito. So ibig sabihin kapag nasa matured stage na po siya ay pahina na rin po ito, no. Kaya yung ulan po nito sa ating Angat watershed po ay babalik na rin po sa normal by April sa May. Ano ba ang if I may, kasi sabi niyo nandiyan na maturity niya, pababa na yung ano. Ano ka yung level ng Angat? Ano ba yung delikadong part niya? Nasa 180 plus 200, engineer? Opo, sa ngayon po, no, ay nasa 205.89 meters po yung ating elevation ng Angat Dam. Okay. So kapag umabot po siya ng 180 meters po kasi ay critical. Critical na po ito at ang priority ng supply na nanggagaling sa Angat Dam ay ang domestic, which is MWSS. At minimal na lamang po yung mabibigyan po ang National Irrigation Authority. Pero yun nga po ang plano po natin ay wag po masyadong paabutin na mas mababa po ng 180 meters yung ating Angat Dam para naman po hindi po ma-deprive po yung ating food security. Oo, at saka yung mga kababayan natin na kailangan talaga ng tubig, engineer, ano? Opo, tama po, sir. So, ibig sabihin, itong pronouncement ng NWRB na gagawing 48, ito'y projection lang. Projection lang considering yung consideration nito, yung epekto ng El Nino sa atin. Pero baka hindi na rin matuloy ito, engineer, yun ba sinasabi mo? Tama po. So as part ng standard procedure po ng Angat Technical Working Group po, no, yung Angat Technical Working Group are composed of different government agencies po, no. Ang chair po niyan is yung National Water Resources Board. Ang members po ang MWSS, National Irrigation, NAPOCOR at ang ating pag-asa. So yung Angat Technical Working Group ay magkakaroon po, no, ng reassessment po sa mga allocations po namin. Next coming months po, no, kasi monthly basis po talaga yung pagbibigay po ng allocation. At sa MWSS naman po ay we are confident po, no, yung 50 CMS na allocation po natin will be maintained po, no, given yung expected po, no, na return po ng normal conditions po ng ating rainfall sa ating watershed. However, Sir Dennis po, no, nevertheless naman po yung mga augmentation at mga mitigating measures po na nagawa na po namin ay readily available na rin po at if kailangan i-operate po ay ma-operate po namin ito. Oy, that's good. That's very good news, engineer. So may may ginagawa na pala kayo at tuloy-tuloy yung inyong meeting. Parang last year pa ito, engineer, na nag-uusap kayo, hindi ba? Actually, nung April pa po, no, 2023, nung nag-declare po yung ating pag-asa na magkakaroon nga po ng El Nino this year. Kaya po kami sa MWSS, kasama po yung ating concessionaryo, ang Maynilad at Manila Water, ay nag-start na rin po kami mag-implement po ng mga augmentation measures. Pero yung buhay pa rin ng dam natin ay nasa ulan, engineer. Yes po, tama po kayo, Sir Dennis. Oo, kailangan medyo ulanin pa rin. Pero saka isa pa, engineer, i-remind din natin yung mga nanonood, nakikinig hanggang sa social media, hanggang sa TV, hanggang nationwide, tayo na pinapapanood sa Aliw Channel 23. Hindi pa rin ito dahilan na tayo dapat maging magasto sa tubig. Dapat tayo pa rin ay nagtitipid araw-araw, engineer. Tama po, Sir Dennis. Nire-reiterate po ito palagi po, no, sa media accounts, Facebook accounts, X, at sa lahat po ng mga platforms po natin po, no, kasama po ang ating concessionaryo na patuloy po yung panawagan po namin ng pagtitipid ng paggamit ng tubig sa ating mga customers. Saka kami din po sa MWSS ay naglilibot po talaga sa mga barangay at nagkakandak po kami ng mga information and education campaign kung paano po yung talaga pong pagtitipid po ng ating paggamit ng tubig. Para maiwasan po natin na bumagsak lalo po yung elevation ng ating mga reservoir. Iyon. Ako'y maganda. Kakala ko sasakit ng dibdib ko sa pakikipag-usap ko sa iyo, engineer. Yung pala, medyo okay pala. Teka muna, engineer, bago kita i-let go, alam ko busy ka naman ngayon, engineer. Pwede mo ba kami ma-sharean regarding dun sa, kailan ba natin pwedeng ma-enjoy yung Kaliwa Dam? Actually, yung Kaliwa Dam ay ongoing po siya ngayon, Sir Dennis po, no?
ang project po namin ay ang dam po mula dito sa may Quezon Province at magtatayo din po kami ng tunnel mula sa Quezon Province hanggang sa Rizal. So around 21 kilometers po yung haba po nito. No? So ongoing na po, nagdi-drill po yung ating tunnel boring machine dito sa may, nag-umpisa po kami sa may Rizal. At hopefully po by 2027 ay operate na po ng dam na to. Ayun, 2027 pa pala matatapos. Yes po, at malaki po kasing proyekto po ito para sa ating water security. Yun. Okay. Engineer Patrick Dizon ng MWSS. Sir, maraming salamat po at maraming salamat talaga doon sa magandang balita mo para sa amin. Thank you, thank you. Maraming salamat po at magandang umaga. Ang Department Manager ng Water and Sewerage Management DEP, the Metropolitan Waterworks and Sewerage System Corporate Office, si Engineer Patrick Dizon. Pero paalala natin hindi ibig sabihin na nasa maturity na yung ating El Nino, pwede na pa rin tayong magsayang, magwaldas ng tubig. Kahit na napakinggan nyo po yung sinabi ni Engineer na nasa maturity na at pwede nang mawala yung El Nino, dapat tuloy-tuloy pa rin po yung ating paggamit ng tubig na na matipid. Naalala ko tuloy. Kasi nung maliliit kami, pagka para medyo, ito pasintabi sa mga kumakain para pang buhos ng CR, doon kami na, alam mo yung batya na parang tansan. yung malaking tansan, parang gano'n, batya. Tapos doon kami naliligo para nasasalo yung pinaliligo namin. Tapos yung pinaliligo namin, yan ay pinambubuo sa CR. Oo. Gawin nyo. Oo. O kaya meron ako nakita sa shower with never mind. Yung shower with a friend. Si Raul. Okay. Tuloy-tuloy po ang mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Taga po tayo ng report. Nahuli ka. Nawala. Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT magsasagawa ng pagsusuri sa mga office laptops at mga computers ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Alamin natin ang... kumusta yung Facebook ng Philippine Coast Guard? Okay na ba? Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayaw pa ako. Kuyaya, go! Nakatakdang magsagawa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology Hardware Check o pagsusuri sa mga office laptops at computers ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard, partikular sa mga tauhan ng Coast Guard Public Affairs Service na gumagamit ng kanilang social media. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balido, ito ay upang matiyak na matatanggal ng CICC ang mga malware na nagamit ng tatlong hackers para mapasok at mapakialaman ng official FB page ng Coast Guard. Paraan na rin ito upang mapalakas pa yung cybersecurity ng PCG para mapigilan ang mga nagbabalak na pasukin ang kanilang sistema kabilang lang social media. Nagpapasalamat naman si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban sa DICT sa suporta na binigay nito sa Coast Guard Public Affairs Service para mabawi ang official Facebook page at mapalakas pa ang online security ng Philippine Coast Guard. Ito yung pang-komparasyon para mata ng lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Kaya pala, yung FB. Sige, taga ba tayo ng isa pang report? Sasahod para sa mga lugar sa bansa na mababa sa poverty threshold, pinatututukan ng isang kongresista. Alamin natin ang report ni Patrol 11. Tina Nolasco. Tina! Nanawagan si Binyan City, Laguna Representative Marlene Alonte na higit na bigyang pansin ang aumento sa sweldo sa mga lugar o rehiyon sa bansa na mas mababa ang isinasahod sa poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita na kinakailangan ng isang pamilya o individual para matugunan ang kanilang pangunahing mga pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, damit, healthcare at edukasyon. Sa katunayan, ani Alonte sa Calabarzon, ang pinakamababang sahod ay mula 385 pesos
hanggang 520 pesos. Sa Binyan City ay nasa 520 pesos ang minimum wage base sa Regional Wage Order na nagkabisa noong September 24, 2023 na tumaas ng 35 pesos hanggang 50 pesos. Gusto dito mungkahin ng mambabatas kung tataasan man ang sahod sa Calabarzon ng kahit anong halaga, mas mainam na sa susunod na taon na lang at hindi ngayong 2024 gayong katataas lang nito noong 2023. Isinasaalang-alang din kasi ng kongresista ang maraming negosyo sa buong rehiyon na maapektuhan ng taas sahod. Mabatid na batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, ang dapat na buwan ng kita ng isang pamilyang mayroong 5 miyembro ay nasa 13,797 pesos o katumbas ng 627 pesos and 15 centavos kada araw. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Pagtalakay ng Senado sa panukalang economic Chacha, ipagpapatuloy kahit babalakas pa ng rules para sa pag-aproba sa Chacha. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Tuloy ang pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments sa panukalang economic Chacha sa March 5. Ito ang tiniyak ni Senator Sani Angara, ang chairman ng subcommittee, sa kabila na naging mungkahi ni Senator Chis Escudero na bumalangkas muna ang Senado ng patakaran o rules para sa pag-adapt o pag-approve na resolution ukol sa panukalang Chacha bago ipagpatuloy ang pagdinig ukol dito. Ayon kay Angara, nagkasundo sila na ipagpatuloy ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 pero hihintayin muna nila na may mabalangkas na rules ang Senado para sa pag-aproba sa panukalang Chacha bago sila maghain ng committee report. Ang Committee on Rules anya na pinamumunuan ni Senator Joel Villanueva ang mag-aaral at babalangkas ng kinakailangang rules o amendments sa Senate rules. Paliwanag ni Angara, ang bubuing rules ng Senado ay tutukoy sa prosesong susundin sa pag-report out at pag-aproba sa panukalang economic Chacha. Una rito, hinikayat ni Escudero o liderato ng Senado na ripasuhin muna ang Senate rules at bumuo ng kahalintulad na provision mayroon ang Kamara sa pag-approve sa panukalang Chacha bago ang panibagong hearing ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Code sa March 5 ukol sa RBH 6. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, balita galing sa probinsya. Yun! Ay, teka muna. Malungkot to Brownout sa sentro ng Legazpi City, tumagal na ng 2 araw. Ha? Tawagan natin si Congressman Salceda. Sumbong natin. At saka sa Senado. Kalampagin natin. 2 araw brownout Diyos ko naman, init-init ang panahon yan. Alamin mo natin, may magre-report pala. From DWIZ News FM South Luzon, si Ronnie Beren. Ronnie, 2 araw? Yes sir, patuloy na nakararanas ng mahaba-habang brownout ang Central Business District o sentro ng lungsod ng Legazpi dito sa lalawigan ng Albay. Nitong Lunes ng gabi, Feb 26, nang unang mawala ng supply ng kuryente ang nasabing lugar na umabot sa 20 hours at kahapon naman ng pasado alas 8 nang maulit muli ang pagkawala ng supply ng kuryente at hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin. Higit 24 oras nang walang kuryente dito sa sentro ng Legazpi at mga katabing barangay nito. Ayon sa Albay Electric Cooperative, ang electricity provider ng lalawigan, ang nararanasang mahaba-habang brownout ay dahil sa pag-shutdown ng isa sa mga substation nito matapos na masunog ang switchgear. Ang switchgear umano ang nagsisilbing breaker at line protection na tumutulong para protektahan ang mga electrical circuits laban sa damage. Sa ngayon ay wala pa rin kasiguruhan na may babalik sa normal ang supply ng kuryente dito sa sentro ng Legazpi ngayong araw, pero patuloy pa rin ang ginagawang pagkukumpuni ng Aleco. Mula dito sa 92.3 DWIC News FM South Luzon, Ronnie Beren, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tutukan nga natin ito bukas. Sino pwede ba sa Congress? Sino ba ano sa power? Anuin natin? 2 araw, pambihira naman. Ang init-init ng panahon Tuloy ang mga balita. Samantala, 152nd founding anniversary ng Puerto Princesa City at 20th
Balayong Festival sa lungsod. Naku, arangkada na. Alapin natin ang report mula sa DWI-FM Central Palawan. Chris Barrientos. Chris, go! Puspuso na ang paghahanda ngayon ng Puerto Princesa City Government para sa nalapit na pagdiriwang ng 152nd founding anniversary na lungsod at ika-20 taong anibersaryo naman ng Balayong Festival sa March 4. Sa inilabas na line of activities ng City Special Events Department, sa darating na Biyernes March 1, ang kick-off ng selebrasyon sa pamagitan ng Balayong Mythical Costume Parade at Miss Puerto Princesa Parade of Beauties na gaganapin sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica. Sa March 2 naman, araw ng Sabado, gagawin ang Coronation Night ng Binibining Sexy 2024 at ang Makarantan Songwriters Night. Bisperas ng Foundation Day ng lungsod o sa March 3, araw ng Linggo, magkakaroon ng motor and bike show sa umaga sa Balayong People's Park habang sa hapon at gabi naman ay gaganapin ng magkasunod ang Mayor's Awards Night at ang Miss Puerto Princesa 2024 Coronation Night sa City Coliseum. At pagpasok ng March 4, araw ng Lunes, sa mismong Foundation Day ng Puerto Princesa ay magkakaroon ng banal na misa sa umaga na gaganapin sa Immaculate Conception Cathedral. Susundan ito ng Civic Grand Parade na dadaluhan ng libu-libong mga kawani ng pamahalaan, mga pulis at sundalo, mga estudyante, private sector at mamayan na lungsod. Pagsapit naman ng gabi, dito naman masasaksihan ang Balayong Musical Festival at ang Pyro Musical Display sa Balayong People's Park. Wala rin pasok sa mga paaralan at opisina sa March 4 sa lungsod ng Puerto Princesa na deklaradong special non-working holiday, kaya naman inaasahan ng malaking bilang ng mga manonood at magsasaya sa Balayong Festival. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga lokal at dayuhang turista sa lungsod mula ngayong March 1 na ayon sa City Tourism Office ay halos punuan na ang hotel at accommodation sa lungsod mula ngayong darating na Biyernes sa pagbubukas ng selebrasyon. Mula dito sa Puerto Princesa City, ako si Christopher Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, balita mabalakasan, De La Salle Green Archers muntik pang ma-upset ng Enderun Colleges Titans sa Pinoy Liga Next Month Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha na ang kalamangan pero muntik pang mahabol ng home team na Enderun Colleges Titans ang score ng De La Salle Green Archers. Maganda ang naging simula ng Enderun sa first quarter kung saan lamang sila ng 2 puntos kontra sa Green Archers. Pagdating ng second quarter, doon na nakapag-build up ng momentum ang La Salle kung saan nagkaroon na sila ng 2-digit advantage. Ngunit nagsimula makagawa ng run ang Titans sa ilalim ng 2-minute mark ng fourth quarter at unti-unting na ibababa ang double-digit lead ng Archers. Gayunpaman, pagkatapos tumawag ng timeout ng Enderun, hindi rin nagpabaya ang De La Salle at sinicure na ang kanilang panalo. Natapos ang laban na 99-90. Sa ngayon, mayroon ng 3 wins at 2 losses ang DLSU Green Archers, habang 1-3 naman ang record ng Enderun Titans. Panoorin ang selected games ng Pinoy Liga Next Month Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ito, tamaan ito, patama. Okay, ito ang ating patama quote of the day. We work hard, but we reklamo harder. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Salbahe kayo? Hindi kasi nakaschedule naman talaga kasi ito. Okay, sige, paliwanag natin ng kaunti. Doon sa mga nagre-reklamo, they don't work hard. Ayan, yung mga reklamo ng reklamo, they don't work hard. Kasi yung mga nagwo-work hard, walang reklamo yan. Dire-diretso lang yan. Ang mga nagwo-work hard talaga, ang focus nila, yung outcome. Kaya wala silang masyadong reklamo. Trabaho lang sila ng trabaho, dire-diretso dahil ang nai-imagine nila yung outcome, yung final product ang nasa utak nila, hindi yung along the way. Yun. Amen? Amen.
Yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topacio with Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapabalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas.